Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at katapatan? Isang magandang araw po sa inyo, mga kasama, sa bawat kwentuhan. Muli, narito na naman tayo sa isang paglalakbay kung saan ang mga lihim ay hindi kayang itago ng putik o ng baha. Sabi nila, ang pundasyon ng isang pagsasama ay tiwala. Ngunit paano kung ang mismong pundasyon ng inyong tahanan ay siyang naglalaman ng kasinungalingang wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Lihim ng Baha. Ang amoy ng basa at maputik na lupa ang unang bumati kay Liwayway Alcantara sa umagang yon. Pagod na pagod siya. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pagsuko. Ilang araw na rin silang walang tigil sa paglilinis ng kanilang bahay sa Baryo Buhanginan matapos ang malakas na bagyong nag-iwan ng baha na halos umabot hanggang baywang. Ang kanilang mga gamit na pinag-ipunan sa loob ng 10 taon nilang pagsasama ay nakakalat sa labas, nababalutan ng putik. Ang mga larawan nila na nakasabit sa pader, kupas at basa. Ang sofa, ang kanilang kama, ang munting hardin na kanyang inalagaan, lahat winasak ng tubig. Ngunit sa kabila ng lahat, tuwing titingnan niya ang kanyang asawa na si Dalisay, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mahal ko, magpahinga ka muna. Malambing na sabi ni Dalisay, iniaabot sa kanya ang isang bote ng tubig at isang nakabalot na tinapay. Pawis na pawis din ito at may bahid ng putik sa pisngi. Pero ang mga mata nito ay puno pa rin ng pag-aalala para sa kanya. Ako na ang bahala dito. Kumain ka muna. Ngumiti si Liwayway, isang pilit na ngiti, ngunit puno ng pasasalamat. Salamat, Dali. Kaya ko pa naman. Huwag matigas ang ulo, Liway, sabi nito, at marahang pinunasan ng kanyang noo gamit ang likod ng palad nito. Huwag kang mag-alala. Itatayo nating muli ang lahat. Mas matatag pa sa dati. Tumango si Liwayway at pinanood ang asawang buhati ng isang mabigat at basang aparador. Sa gitna ng trahedyang ito, napakaswerte pa rin niya kay Dalisay. Ito ang kanyang sandalan, ang kanyang lakas. Matapos kumain, ipinagpatuloy ni Liwayway ang paglilinis sa loob ng bahay habang si Dalisay naman ay nasa labas. Puno ng determinasyon, sinimulan niyang kuskusin ang sahig na gawa sa kahoy. Habang abala sa pagkayod, napansin niyang tila may isang tabla na hindi pantay. Nang idiin niya ang kanyang kamay dito, bahagya itong lumubog. Napakunot ang kanyang noo. 10 taon na sila sa bahay na ito na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Ngunit ngayon lang niya ito napansin. Dahil sa pag-uusisa, kumuha siya ng maliit na bareta at maingat na sinubukang iangat ang tabla. Madali itong sumunod. Isang madilim na espasyo ang bumungad sa kanya. Isang amoy na tila nagmula pa sa ilalim ng lupa ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Amoy ng kulob, ng alikabok, at ng isang bagay na matagal nang nakatago. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Itinutok niya ang ilaw sa butas. Hindi ito malaki. Isang maliit na espasyo. Halos kasya lang ang isang tao. Isang taguan. Isang lihim na silong. At sa gitna nito, may isang bagay na kumislap ng tamaan ng ilaw. Isang baul na metal. Bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ano ito? Bakit may lihim na silong sa sarili niyang pamamahay? Dahan-dahan, halos gumagapang, pinasok niya ang masikip na espasyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang baul. Hindi ito gaanong mabigat. Maingat niya itong iniahon at inilapag sa sahig. May kalawang na ang mga gilid nito, patunay na matagal na itong naroon. Hindi ito nakakandado. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang una niyang nakita ay mga nakatuping sulat. Kinuha niya ang isa. Pamilyar ang sulat kamay. Kay Dalisay. Ngunit ang mga salita, hindi para sa kanya. Ang mga salita
ay puno ng pag-ibig at pangungulila na para sa ibang babae. Nanginginig niyang binuksan ang isa pang sulat. Ibang sulat kamay naman ito, pamilyar din. Ang sulat kamay ng matalik niyang kaibigan na si Amihan na isang taon nang nawawala. Sunod-sunod na parang mga sampal ang katotohanan, ang mga liham ng pagmamahalan sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa ilalim ng mga sulat, may isang lumang cellphone, isang modelong hindi niya kailanman nakitang ginamit ni Dalisay. At sa pinakailalim ng baul, may isang maliit na kwaderno, isang diary. Nanginig ang buong katawan ni Liwayway nang makita ang pangalang nakasulat sa pabalat, Amihan Vargas. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang katotohanang niloloko siya ng kanyang asawa o ang katotohanang ang babae ay ang kaibigan na itinuring na niyang kapatid. Ang kaibigang hanggang ngayon ay hinahanap niya. Binuksan niya ang diary sa isang pahinang may marka. Ang mga mata niya ay tumakbo sa mga salitang nakasulat doon. Mga salitang tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso, paulit-ulit. Dala ko ang anak ni Dalisay sa sinapupunan ko. Kailangang mawala ni Liwayway. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Nabitawan niya ang diary. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang katotohanan ay hindi lang isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang bangungot. At sa gitna ng nagyayelong katotohanan yon, sa katahimikang biglang bumalot sa kanya, narinig niya ang mga yabag ni Dalisay. Pababa ito ng hagdan. Papalapit sa kanya. Ang mga yabag ni Dalisay ay parang mabibigat na martilyong pumupukpok sa dibdib ni Liwayway. Bawat hakbang papalapit ay isang segundong ninanakaw sa kanya para mag-isip, gulat, takot, puot. Ang lahat ng emosyon ay naghalo-halo, ngunit isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Hindi nito maaaring malaman. Hindi pa ngayon. Sa isang iglap, kumilos siya na tila may sariling isip ang kanyang katawan. Mabilis pa sa kidlat, isinilid niyang muli ang diary, ang cellphone, at ang mga sulat sa loob ng baul na metal. Isinara niya ito nang walang ingay. Sa nanginginig na mga kamay, itinulak niya pabalik ang baul sa madilim na silong. Agad niyang ibinalik ang tabla sa sahig, pinipilit itong pumasok sa dati nitong pwesto. Sakto. Pag-angat ng kanyang ulo, nakatayo na si Dalisay sa may pintuan ng kusina. Nakakunot ang noo. Mahal, anong ginagawa mo dyan sa sahig? Akala ko ba'y nagpupunas ka? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Walang bahid ng anumang kasalanan. Ang boses na yon na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang lason. Pinilit ni Liwayway na kumalma, kahit na ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ngumiti. Ito ba? May natuklasan lang akong lumang gamit ni Itay. Isang baul ng mga gamit niya sa pagkarpintero. Isang kasinungalingan. Ang una sa maraming kasinungalingang kailangan niyang buuin para mabuhay. Lumapit si Dalisay. Ang mga mata ay puno ng pag-uusisa. Talaga? Nasaan? Patingin ako. Naku, huwag na. Mahal. Mabilis na sagot ni Liwayway. Tumatayo at pinapagpagan ang kanyang damit. Puro kalawang na mga martilyo at pako lang ang laman. Mabigat pa. Itinulak ko na lang ulit pabalik. Baka masugatan ka pa. Tinitigan siya ni Dalisay ng ilang segundo. Para kay Liwayway, ang mga segundong yon ay parang isang walang hanggan. Sinusuri ba nito ang kanyang mga mata? Nakikita ba nito ang kasinungalingan? Ngunit pagkatapos ay ngumiti ito. Sayang naman. Sige, kung ganoon. Halika na. Maghapunan na muna tayo. Nag-order ako ng pagkain. Tumango lang si Liwayway, hindi makapagsalita, at sumunod dito sa kusina. Ang bawat pagkain na isinusubo niya ay tila walang lasa. Ang bawat salita ni Dalisay ay parang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya
ay ang mga salitang nabasa niya sa diary. Kailangang mawala ni Liwayway. Gabi. Nakahiga si Liwayway sa kanilang kama, nakatalikod sa asawa. Pinakiramdaman niya ang paghinga nito, malalim at mahimbing. Ang paghinga ng isang taong walang inaalala. Ang paghinga ng isang halimaw na nagpapanggap na tao. Nang sigurado na siyang tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay niyang kinuha ang baul mula sa lihim na silong at dinala ito sa banyo. Doon, sa malamig na sahig, sa liwanag lang ng kanyang cellphone, sinimulan niyang buksan ang kahon ng Pandora na sisira sa kanyang buhay. Una niyang binuksan ang lumang cellphone ni Amihan. Puno ito ng mga mensahe. Mga mensaheng nagpatunay sa lahat. Amihan, kailan mo sasabihin kay Liwayway? Hindi na ako makapaghintay, dali. Dalisay, maghintay ka lang. Naghahanap ako ng tiyempo. Amihan, buntis ako. Anong tiyempo pa ang kailangan mo? Sabihin mo na sa kanya o ako mismo ang magsasabi. Dalisay, huwag kang gagawa ng eskandalo, Amihan. Magkita tayo. Pag-usapan natin to. Sunod-sunod. Puno ng galit, panunumbat, at mga banta. Ang bawat mensahe ay karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Hindi lang pala ito isang simpleng relasyon. Ito ay isang digmaan. At siya, ang legal na asawa, ang hindi nakakaalam na nasa gitna siya ng labanan. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang hapon, ilang linggo bago nawala si Amihan, magkasama sila sa isang coffee shop, nagtatawanan. Bes, tandaan mo kahit anong mangyari, kakampi mo ako. Sabi ni Amihan sa kanya, hawak ang kanyang kamay. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo, hinding-hindi ako papayag. Ang alaala ay tila isang mapait na sampal. Ang parehong kaibigan na nangakong poprotekta sa kanya ay ang siya palang ahas na tumuklaw sa kanya patalikod. Bumalik ang tingin ni Liwayway sa cellphone. May mga larawan din. Mga larawan nilang dalawa, magkayakap, masaya. Mga larawan sa mga lugar na hindi niya alam na pinuntahan ni Dalisay. Ang bawat larawan ay isang patunay ng kanilang kasinungalingan. Isinara niya ang cellphone at kinuha ang diary. Binasa niya ang bawat pahina. Ang bawat salita ay naglalarawan ng isang Amihan na hindi niya kilala. Isang babaeng puno ng ambisyon, galit at desperasyon. Isang babaeng handang sirain ang lahat para makuha ang gusto niya. Natapos niya ang pagbabasa ng halos mag-uumaga na. Pagod na pagod siya, ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Hindi na ito simpleng pagtataksil. May sangkot na bata, may banta sa kanyang buhay, at ang pagkawala ni Amihan, hindi kaya. Napatayo si Liwayway at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak. Luhaan ang mga mata. Maputla ang labi. Mukha siyang biktima. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, unti-unting nagbago ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Puot, determinasyon. Hindi siya pwedeng maging biktima. Hindi niya hahayaan. Kung ano man ang ginawa ni Dalisay kay Amihan, malalaman niya. Kung may kasalanan ito sa batas, pagbabayaran niya. Itinago niyang muli ang baul sa ilalim ng sahig. Bago siya bumalik sa kama, tiningnan niya ang natutulog na si Dalisay. Ang dating pagmamahal na nararamdaman niya ay napalitan na ng pagkasuklam. Magbabayad ka, Dalisay. Bulong niya sa hangin. Ipinapangako ko, magbabayad ka. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naghanda siya ng almusal, gaya ng dati. Nang bumaba si Dalisay, nginitian niya ito. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago ito umalis papunta sa trabaho, ginawa ni Liwayway ang isang bagay na hindi inaasahan. Niyakap niya ito nang mahigpit mula sa likuran. Nagulat si Dalisay. Mahal kita, bulong ni Liwayway sa tenga nito. Sinisiguradong ang bawat salita ay malambing at puno ng pagsuyo. Pinapatawad ko na ang lahat ng pagkakamali, basta't magkasama tayo. Humarap sa kanya si Dalisay
Ang muka ay nagtataka, litong-lito. Liway, anong sinasabi mo? Anong pagkakamali? Ngumiti lang si Liwayway. Wala. Mahal. Narealize ko lang kung gaano kakahalaga sa akin. Simula ngayon, bagong buhay na tayo. Hinalikan niya ito sa labi. Isang halik na malamig. Isang halik na simula ng kanyang pagpapanggap. At habang papalayo ang sasakyan ni Dalisay, naiwan si Liwayway sa may pintuan. Ang kanyang matamis na ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Nagsimula na ang laro. Sa buong biyahe papunta sa opisina, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Dalisay ang mga huling sinabi ni Liwayway. Pinapatawad ko na ang lahat ng pagkakamali, basta't magkasama tayo. Ang mga salitang yon, na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay siya pang nagtanim ng isang malamig na binhi ng kaba sa kanyang dibdib. Anong pagkakamali? Bakit ngayon? Bakit sa paraang tila may malalim na kahulugan? Pagdating niya sa kanyang mesa, hindi siya mapakali. Tinititigan niya ang mga numero sa computer screen, ngunit lumalabo ang mga ito. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Liwayway kaninang umaga. Ang ngiti nito, ang yakap, ang halik. May mali. May kakaiba. 10 taon na silang mag-asawa. Kabisado na niya ang bawat kilos, bawat paghinga ni Liwayway. Ang asawa niya ay isang bukas na aklat. Kapag masaya ito, abot tenga ang nangiti. Kapag malungkot, hindi ito nagsasalita. Kapag galit, tahimik itong umiiyak sa kwarto. Ngunit ang Liwayway na nakita niya kanina ay iba. Ang ngiti nito ay perpekto, ngunit hindi umabot sa mga mata. Ang lambing nito ay naroon, ngunit may kasamang lamig na hindi niya maipaliwanag. Anong pagkakamali? Bulong niya sa sarili, habang walang saysay na pinipindot ang kanyang ballpen. Imposibleng malaman nito. Imposible. 1 taon na ang nakalipas. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakamali ay matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng lupa, sa isang lugar na tanging siya lang ang nakakaalam. Walang paraan para matuklasan yon ni Liwayway. O baka naman, nagpaparaning lang siya? Baka dala lang ng pagod at stress sa baha kaya nagiging emosyonal ang kanyang asawa? Baka naghahanap lang ito ng kapanatagan at sinabi lang ang mga salitang yon para pagaanin ang loob nilang dalawa? Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Oo, iyon lang siguro yon. Masyado lang siyang nag-iisip. Pero hindi siya mapalagay. Buong araw, parang may aninong sumusunod sa kanya. Ang anino ni amihan. At ang anino ng kasalanang pilit niyang tinatakasan. Nang gabing iyon, umuwi si Dalisay na may dalang bulaklak para kay Liwayway. Isang paraan para pakalmahin ang sarili niyang konsensya. Ngunit pagpasok niya sa bahay, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng adobong puti. Ang paboritong pagkain ni amihan. Natigilan siya sa may pintuan. Sa loob ng 1 taon, hindi na nagluto niyon si Liwayway. Alam nito kung gaano kasakit para sa kanya ang anumang bagay na magpapaalala sa nawawalang kaibigan. Ngunit ngayon, nakita niya si Liwayway sa kusina, abala sa paghahain. Ngumiti ito nang makita siya. Mahal, tamang-tama ang dating mo. Halika, kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Paborito niya? Alam ni Liwayway na hindi iyon ang paborito niya. Umupo si Dalisay sa hapagkainan. Ang puso niya'y nagsimulang dumagundong. Pinanood niya ang bawat kilos ng asawa. Kalmado ito, mahinahon, parang isang normal na gabi lang. Ngunit para kay Dalisay, ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Ang sarap ng luto mo. Mahal, pilit niyang sinabi. Ngumiti si Liwayway. Salamat. Alam mo, habang nagluluto ako kanina, bigla ko lang naalala si Ami. Ang pangalan. Binanggit nito ang pangalan. Lagi niya akong tinutokso noon na mas masarap daw ang adobo niya kaysa sa akin. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang boses ay malumanay,
parang nagbabalik tanaw lang. Kamusta na kaya siya, no? Sa puntong yon, tila nabingi si Dalisay. Ang tinidor na hawak niya ay biglang bumigat. Ang mga salita ni Liwayway ay parang mga dagang gumagapang sa kanyang balat. Alam ba niya? Sinusubukan ba siya? Isa ba itong patibong? Hindi niya namalayan. Ang basong kanyang inaabot ay nadulas sa kanyang nanginginig na kamay. Blag! Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Napatayo si Dalisay, ang muka ay namumutla. Diyos ko! Sigaw niya, mas malakas kaysa sa inaasahan. Nabasag! Dali, ayos ka lang? Tanong ni Liwayway. Tumayo rin ito, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, hindi sa basag na baso. Isang tingin na mapanuri. Oo, ayos lang ako. Nadulas lang sa kamay ko. Ako na ang magliligpit. Sabi niya, at dali-daling kumuha ng walis at dustpan. Iwinawak si ang tingin ng asawa. Natapos ang hapunan sa isang alanganing katahimikan. Kinagabihan, hindi makatulog si Dalisay. Nagkunwari siyang nahihimbing, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng pruweba. Hinintay niyang pumasok si Liwayway sa banyo para maligo. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis ngunit maingat, binuksan niya ang cabinet ng asawa. Wala. Tiningnan niya ang mga drawer. Wala rin. Kinuha niya ang cellphone nito na nasa ibabaw ng kama. Binuksan niya. Mga mensahe mula sa mga kamag-anak, mga group chat. Walang kahina-hinala. Napaupo siya sa gilid ng kama, gulong-gulo. Nagpaparaning lang ba talaga siya? O sadyang magaling lang magtago ang kanyang asawa? At doon, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Ang baha, ang paglilinis, ang sahig, ang lihim na silong. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat hakbang ay mabigat. Bumaba siya, siniguradong walang ingay. Sa dilim ng sala, lumuhod siya at kinapa ang tabla sa sahig. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, maingat niya itong inangat. Ginamit niya ang ilaw ng kanyang cellphone at itinutok sa loob. Nandoon pa rin ang baul na metal. Sa unang tingin, mukhang hindi ito nagalaw. Ngunit tinitigan niya itong mabuti. Alam na alam niya ang eksaktong pwesto nito, ang pagkakatagilid nito ng bahagya sa kaliwa. Ngayon, iba na. Bahagya itong umusog pa kanan. Ilang pulgada lang. Isang pagbabagong hindi mapapansin ng kahit sino, maliban sa kanya. Ang taong nagtago nito. Isang tao ang nakapasok dito, isang tao ang nagbukas ng baul. Ang dugo ni Dalisay ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang pagpapanggap ni Liwayway kanina, ang adobong puti, ang pagbanggit sa pangalan ni Amihan, ang mga kakaibang salita nito tungkol sa pagpapatawad. Lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng katuturan. Hindi siya nagpaparaning. Ang kanyang asawa, ang mabait at tahimik niyang asawa, ay alam na. Alam na nito ang lahat. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong gabing nawala si Amihan. Dahil ang panganib ngayon ay hindi na nagtatago sa labas. Ang panganib ay kasama niya sa iisang bubong, kasama niya sa iisang kama, at nagpapanggap itong isang maamong tupa habang nag-aabang ng tamang pagkakataon para siya ay sakmalin. Mabilis niyang ibinalik ang tabla sa sahig at maingat na tumayo. Bumalik siya sa kanilang kwarto na parang isang magnanakaw. Ang bawat hakbang ay pinag-iingatan. Nahiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Pumasok si Liwayway. Ang bango ng sabon ay pumuno sa silid. Naramdaman niyang humiga ito sa tabi niya. Ang bigat nito sa kama. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Mahal, gising ka pa? Malambing na tanong nito. Hindi kumilos si Dalisay. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap na tulog. Narinig niya itong bumuntong hininga.
Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang magaang halik nito sa kanyang likod. Isang halik na nagpadala ng kuryente ng takot sa kanyang buong gulugod. "Good night!" bulong nito. Sa ilalim ng kumot, napapikit si Dalisay ng mariin. Hindi ito isang laro ng pagtataksil. Ito ay isang digmaan. At ngayon, alam na niya na ang kanyang kalaban ay hindi na isang multo ng nakaraan. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang asawa. Kinabukasan, ang almusal ay isang tahimik na pagtatanghal. Bawat isa sa kanila, si Liwayway at Dalisay, ay gumaganap sa kani-kanilang papel. Si Liwayway bilang ang maasikasong asawa, si Dalisay bilang ang mapagmahal na kabiyak. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at pag-aalok ng kape, mayroong isang hindi nakikitang digmaan ng mga titig, isang labanan ng isip. Alam ni Liwayway na alam na ni Dalisay. Naramdaman niya ito sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin, sa pagiging maingat nito sa bawat salita. Ang laro ay umakyat na sa panibagong antas. Hindi na sapat ang mga pahiwatig. Kailangan na niyang itulak ang kanyang asawa sa isang sulok kung saan wala na itong matatatakbuhan. Kailangan niya ng pain. Nang umalis si Dalisay, hindi na nagsayang ng oras si Liwayway. Nagsuot siya ng simpleng damit, nagsombrero, at nag-face mask. Sumakay siya ng bus papunta sa kabilang bayan, isang lugar na malayo, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Sa isang masikip at magulong tiyangge, sa gitna ng sigawan ng mga tindero at pagdagsa ng mga tao, pumasok siya sa isang maliit na tindahan ng cellphone. Pabili po ng pinakamurang cellphone, yung di-keypad lang, at isang SIM card. Sabi niya sa tindero, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang bayad. Panay ang lingon niya sa paligid na para bang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Hindi ito ang mundo niya. Siya ay isang simpleng may bahay. Ngunit ang babaeng iyon ay namatay na noong araw na natuklasan niya ang baul. Ang babaeng kaharap ng tindero ngayon ay ibang-iba na. Mula roon, nagpunta siya sa isang maliit na coffee shop sa sentro ng bayan. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi kung saan tanaw niya ang pinto, ngunit hindi siya madaling makita. Inilabas niya ang bagong bili na cellphone. Ang pakiramdam nito sa kanyang kamay ay bago at dayuhan. Huminga siya ng malalim. Inilagay niya ang SIM card at binuksan ang telepono. Ang blankong screen ay tila isang malinis na papel kung saan isusulat niya ang hatol para sa kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang numero ni Dalisay, isang numerong kabisadong-kabisado niya. Pagkatapos, sinimulan niyang itype ang mensahe. Maikli. Direkta. Walang paligoy-ligoy. Alam ko ang ginawa mo kay Amihan. Tinitigan niya ang mga salita sa screen. Ang mga salitang yun ang magsisimula ng isang bagyo. Kapag pinindot na niya ang send, wala nang atrasan. Pero buo na ang kanyang desisyon. Pinindot niya ito. Matapos ipadala ang mensahe, agad niyang pinatay ang cellphone, tinanggal ang SIM card at binali ito sa dalawa. Itinapon niya ang mga piraso sa magkaibang basurahan bago umalis ng coffee shop. Walang bakas. Hindi siya umuwi kaagad. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sasakyan papunta sa tapat ng building kung saan nagtatrabaho si Dalisay. Ipinark niya ito sa isang lugar na hindi kapansin-pansin, sa ilalim ng isang malaking puno. Mula roon, tanaw niya ang entrance ng opisina. Naghintay siya. Ilang minuto lang, nakita niyang lumabas si Dalisay kasama ang ilang katrabaho. Nagtatawanan sila, mukhang normal ang lahat. Ngunit bigla, naramdaman ni Dalisay ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Nakita ni Liwayway kung paano nito kinuha ang telepono. Nakita niya kung paano nito binasa ang mensahe. At nakita niya ang epekto. Biglang nanigas ang kanyang asawa sa kinatatayuan. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha nito. Napalitan ng maputlang-maputla na parang papel. Ang ngiti nito ay naglaho. Ang cellphone ay halos mabitawan nito. Nagpaalam ito bigla sa mga kasama. Ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid
na para bang may hinahanap o tinatakasan. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng building. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Isang nangiting mapait, ngunit puno ng tagumpay. Ang pain ay kinagat na. Nang gabing iyon, umuwi si Dalisay na tila isang bagyong paparating. Ang pinto ay halos masira sa lakas ng kanyang pagbukas. Ang mukha niya ay madilim. Ang mga panga ay nagiigtingan. Saan ka galing? Ito ang unang tanong niya. Ang boses ay magaspang at puno ng akusasyon. Kalmado si Liwayway na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng libro. Diyan lang, sa bayan. Namili ng ilang gamit para sa bahay. Bakit? Sinong kasama mo? Sunod na tanong nito. Lumalapit sa kanya, ang mga matay nanlilisik. Wala. Ako lang mag-isa, bakit ba? Sagot ni Liwayway, ipinapakita ang pagkagulat sa inaasal nito. Dali, may problema ba? Hindi ito sumagot. Sa halip, nilibot nito ang tingin sa buong sala na parang may hinahanap para itong isang hayop na nakakulong sa hawla. May tumawag ba? May naghahanap ba sa akin? Wala naman. Mahinahong sagot ni Liwayway. Isinasara ang kanyang libro. Ayos ka lang ba talaga? Mukha kang pagod na pagod. Ang pagiging kalmado niya ay tila mas lalong nagpagalit dito. Sa isang mabilis na kilos, lumapit ito at biglang hinablot ang braso niya. Mahigpit, masakit. Napasinghap si Liwayway sa sakit at gulat. Tinitigan siya ni Dalisay sa mata. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng galit, pagdududa at takot. May tinatago ka ba sa akin, Liway? Gigil na tanong nito. Ang bawat salita ay mabigat. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Dalisay sa braso ni Liwayway ay parang posas na bakal. Ang sakit ay bigla at matalas. Ngunit mas matalas pa rito ang lamig sa mga mata ng kanyang asawa. Ito na ang Dalisay na hindi niya kilala. Isang estrangherong puno ng puot at pagbabanta. Ito ang totoong siya. Ngunit sa halip na sumigaw o manlaban, ginawa ni Liwayway ang tanging alam niyang sandata na epektibo laban dito. Ang kahinaan. Biglang nanlambot ang kanyang mga balikat. Ang tapang na kanina'y nakapinta sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang basag na ekspresyon ng sakit at pagkalito. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luhang hindi na kailangan pang pekein dahil ang sakit ng katotohanan ay totoo. Dali, nasasaktan ako, sabi niya sa basag na boses. Ang mga matay nagmamakaawa. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa atin? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin sa baha, pagkatapos kong subukang maging matatag para sa ting dalawa, ito ang isusukli mo sa akin? Mga akusasyon? Agad na natinag si Dalisay. Ang galit sa mga mata nito ay bahagyang napalitan ng pag-aalinlangan. Binitawan nito ang kanyang braso na para bang napaso. Nakita nito ang namumulang marka na iniwan ng kanyang mga daliri. Liway, pasensya na, sabi nito. Ang boses ay biglang lumambot, puno ng pagsisisi. Hindi ko sinasadya, masyado lang akong stress. Stress? Humikbi si Liwayway, yumuko at niyakap ang sarili. Ako rin, Dali. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko kung paano tayo magsisimula ulit. Natatakot ako na baka hindi na natin maibalik ang dati. Kaya siguro, kaya ko nasabi yung mga bagay na yon kaninang umaga. Gusto ko lang maramdaman na sigurado pa rin tayo na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Pero ngayon, sinasaktan mo ako. Ang bawat salita ay isang perpektong pag-arte. Ginamit niya ang sarili nilang trahedya bilang panangga. At ito'y naging epektibo. Ang mukha ni Dalisay ay napuno ng guilt. Lumapit ito at sinubukang yakapin siya, ngunit umuurong si Liwayway. Patawarin mo ako, mahal ko.
Pakiusap nito. Hindi na mauulit. Pagod lang talaga ako. Kalimutan na natin to. Tumango lang si Liwayway. Hindi tumitingin dito. Magpapahinga na ako. Sabi niya. At mabilis na pumasok sa kanilang kwarto. Iniwan si Dalisay na nakatulala at gulong-gulo sa sala. Pagkasara ng pinto, sumandal siya rito at napahawak sa kanyang dibdib. Ang pag-arte ay kumain ng lahat ng kanyang lakas. Tiningnan niya ang namumulang marka sa kanyang braso. Isang paalala, isang udyok na huwag titigil. Nang gabing iyon, hinintay niya muling makatulog si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat siya. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang baul na metal. Dinala niya ito, hindi sa banyo, kundi sa lumang silid-aklatan ng kanyang ama, kung saan walang sinumang pumapasok. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, muli niyang binuksan ang diary ni Amihan. Ngayon, hindi na lang niya ito basta babasahin. Hahanapin niya ang mga sagot. Binasa niya ang mga pahina na naglalaman ng mga sekreto tungkol sa pera. Entry, June 12. Binigyan na naman ako ni Dali ng bag. Maganda naman pero hindi ito yung designer brand na gusto ko. Sabi niya, nag-iipon daw kami. Lagi na lang siyang nag-iipon. Kailan niya ba maiintindihan na ang pag-ibig kailangan din ng investment? Entry, July 3. Sinubukan kong humiram ng pera kay Dali para sa negosyo ko. Nag-alinlangan pa siya. Kinailangan ko pang magdrama at umiyak para lang pumayag. Napakadali niya talagang paikutin. Ang hindi niya alam, pambayad ko lang to sa credit card ko. Napailing si Liwayway. Ang asawa niyang matipid at masinop sa pera para sa kanilang kinabukasan ay naging isang personal na bangko para sa babaeng ito. Gaano siya naging bulag? Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang eksenang matagal na niyang kinalimutan. Nasa mall sila ni Amihan noon, mga 6 na buwan bago ito nawala. Bes, samahan mo ko. Sabi ni Amihan, hinihila siya papunta sa isang mamahaling butik. May gusto akong bilhin pero kulang ang pera ko. Ami, ang mahal naman yan. Sabi ni Liwayway nang makita ang presyo ng isang damit. Alam ko, ngumuso si Amihan. Kaya naisip ko, baka pwedeng ikaw na ang magsabi kay Dalisay. May bonus naman siya, di ba? Sabihin mo, para sa business venture natin, maliit na bagay lang naman yon sa kanya. Hindi naging komportable si Liwayway sa ideya. Nakakahiya naman, Ami. Pera nila yon. Tumaas ang kilay ni Amihan. Nila? Asawa ka, Liway. May karapatan ka sa pera niya. Huwag kang maging masyadong mabait. Sa mundong ito, kailangan mong maging praktikal. Noon, inisip lang ni Liwayway na praktikal lang talaga mag-isip si Amihan. Ngayon, habang binabasa ang diary, ang mga salitang yon ay mayroon ng mas madilim na kahulugan. Hindi ito pagiging praktikal. Ito ay pananamantala. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa bawat salita. Naghahanap ng kahit anong kakaiba. At doon, sa isang pahina malapit sa dulo, natagpuan niya ito. Isang entry na iba ang tono. Isang entry na hindi lang tungkol kay Dalisay. Entry, September 5. Nakilala ko si Mr. V. Ibang klase siya. Kung si Dali ay isang maliit na bangka, si Mr. V ay isang dambuhalang barko. Nangako siya sa akin ng isang buhay na hindi kayang ibigay ni Dali. Kailangan ko lang manahimik. Kailangan kong itago ang nalalaman ko. Isa itong delikadong laro, pero sulit ang premyo. Mr. V? Sino si Mr. V? Paulit-ulit na binasa ni Liwayway ang mga salitang iyon. Isang mas makapangyarihang lalaki. Isang sikretong nalalaman ni Amihan. Isang delikadong laro. Ang kwento ay biglang lumawak. Hindi na lang ito tungkol sa kanila ni Dalisay at Amihan. May isa pang tao, isang anino na mas malaki at mas nakakatakot. Napasandal si Liwayway sa upuan. Ang isip niya'y gulong-gulo. Sino si Mr. V? Ano ang sikretong itinatago ni Amihan? May kinalaman ba ito sa pagkawala niya?
Sa kanyang pagkabigo at pagkalito, isinara niya ang diary ng may kaunting puwersa. Ngunit sa paggawa noon, naramdaman ng kanyang hinlalaki ang isang bagay na matigas at hindi pantay sa loob ng takip sa likuran. Kinutuban siya. Maingat niyang sinuri ang makapal na karton ng pabalat. May isang maliit na hiwa sa gilid, halos hindi kapansin-pansin. Ginamit niya ang kanyang kuko para buksan ito. Sa loob, nakatago sa isang maliit na espasyo, may isang bagay na kumislap, isang susi. Maliit lang ito, kulay pilak, at may kakaibang disenyo sa dulo na hindi niya mawari. Hindi ito susi ng bahay o ng sasakyan. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Malamig. Mabigat. Tila ba hawak niya ang isang sagot sa isang tanong na hindi pa niya nabubuo. Tinitigan niya ang susi, ang kanyang puso, ay tumitibok sa isang panibagong ritmo, isang halo ng takot at pag-asa. Ano ang kayang buksan nito? Hawak-hawak ni Liwayway ang munting susi. Paulit-ulit itong pinapaikot sa kanyang mga daliri. Ito na ang tanging konkretong bagay na nag-uugnay sa kanya sa isa pang sikreto ni Amihan. Isang sikretong hindi alam ni Dalisay. Ang Mr. Birvi kinailangan niyang gumawa ng dahilan para makaalis ng bahay nang hindi inagdududa ang kanyang asawa, na ngayon ay para ng isang bantay sa lakay sa bawat galaw niya. Ginamit niyang muli ang baha bilang dahilan. Dali, pupunta lang ako sa hardware store sa bayan, sabi niya habang nag-aalmusal sila. Kailangan nating bumili ng bagong plywood para sa sahig. Titingnan ko na rin kung may makukuhang masilya. Tumangulang si Dalisay, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagsusuri. Gusto mo samahan na kita? Wag na, mahal. Mabilis niyang sagot. Pinipilit ngumiti. Marami ka pang inaasikaso sa trabaho. Kaya ko na to. Mag-iingat ako. Sa wakas, pumayag din ito. Ngunit habang papalabas si Liwayway ng pinto, naramdaman niya ang mga mata nito na nakatutok sa kanyang likuran. Isang tingin na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang presong binigyan ng pansamantalang laya. Hindi siya nagpunta sa hardware store. Sa halip, ang isip niya ay puspusang nagtatrabaho. Saan kaya galing ang susi na ito? At paano niya ito maiuugnay sa investment na binanggit ni Amihan? Bigla, isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang usapan nila ni Amihan habang nagkakape, ilang buwan bago ito naglaho. Mayabang na ipinapakita ni Amihan ang bago nitong wallet. Tingnan mo, bes, ganda no? Sabi nito. Regalo sa akin ng isang secret admirer. Wow, ang yaman naman ng admirer mo. Biro ni Liwayway. Tumawa si Amihan, isang tawang may halong yabang. Siyempre, dapat lang. Inilagay ko na nga sa isang secret investment ang ilan sa mga bigay niya. Mas sigurado pa kaysa sa bangko. Doon ko inilagay sa lumang bangko sa downtown, yung malapit sa munisipyo. Walang masyadong pumupunta doon, mas pribado. Noon, binaliwala niya lang ang mga salitang iyon. Ngayon, ang mga ito'y tila isang mapa. Ang lumang bangko sa downtown. Agad niyang minaneho ang sasakyan papunta roon. Isang gusali na lumana. Gawa sa marmol ang sahig at matataas ang kisame. Kakaunti ang tao. Ito ang perpektong lugar para magtago ng isang sikreto. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang lumalapit siya sa babaeng nakaupo sa desk na may nakasulat na safe deposit boxes. Miss, gusto ko sanang i-access ang box ko. Sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Pangalan po at numero ng box? Tanong ng babae. Doon natigilan si Liwayway. Hindi niya alam. Pasensya na. Naiwan ko yata ang card ko. Pero dala ko ang susi. Inilabas niya ang maliit na susi. Tiningnan ito ng babae. May pangalan po ba sa susi? Umiling si Liwayway. Wala. Pero ang pangalan po ng may-ari ay Amihan Vargas. Itinipe ng babae ang pangalan sa kanyang computer. Ilang saglit pa, tumango ito. Okay po,
Box number 143. Sumunod po kayo sa akin. Ang puso ni Liwayway ay dumadagundong sa bawat hakbang niya papasok sa vault. Ang lamig ng bakal at semento ay tila gumagapang sa kanyang balat. Paano kung nagkamali siya? Paano kung damit lang o alahas ang laman nito? Itinuro ng babae ang isang maliit na pinto na metal. Gamit ang master key ng bangko at ang susi mula kay amihan, binuksan nila ito. Isang mahabang kahon na metal ang inilabas ng babae at ipinatong sa isang maliit na mesa sa loob ng isang pribadong silid. "Iwan ko na po kayo," sabi nito at isinara ang pinto. Naiwan si Liwayway na mag-isa. Kaharap ang kahon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang takip. Ang inaasahan niyang makita ay pera o kaya'y mga alahas. Ngunit iba ang laman nito. Mga dokumento, isang makapal na salansan ng mga Manila folder, at sa ibabaw nito, isang sobre na puno ng mga litrato. Napakunot ang noo niya. Kinuha niya ang mga litrato at isa-isang tiningnan. Mga larawan ng isang lalaking nakasuit na nakikipag-usap sa ibang mga lalaki sa isang madilim na parking lot. May mga larawan ng pag-aabutan ng makakapal na sobre. May mga larawan ng mga blueprint at mga titulo ng lupa. Ang lalaki sa litrato ay pamilyar, ngunit hindi niya ito agad makilala. Hanggang sa makita niya ang isang litrato kung saan malinaw ang mukha nito, nakangiti sa isang pagtitipon. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Halos mabitawan niya ang mga litrato. Ang lalaki ay si Congressman Villanueva, isang respetadong politiko sa kanilang probinsya, kilala sa kanyang mga charity work at sa pagiging ama ng bayan. Siya si Mr. V. Binuksan niya ang mga folder. Ang laman nito ay mga kopya ng bank statement na may milyon-milyong piso, mga titulo ng lupa na nakapangalan sa ibang tao, mga ledger na nagdedetalye ng mga transaksyong kahina-hinala. Ito ay ebidensya ng malawakang korupsyon. At lahat ng ito ay nasa kamay ni amihan. Doon, sa loob ng malamig at tahimik na silid na yon, lahat ay naging malinaw. Isang nakakakilabot na linaw. Hindi lang kirida ni Dalisay si amihan, siya ay isang blackmailer. Ginamit niya ang relasyon nila ni Dalisay bilang isang panakipbutas, habang ang tunay niyang laro ay mas malaki at mas mapanganib. Ang pagbubuntis niya ay hindi lang para itali si Dalisay. Ito ay para magkaroon ng mas malaking alas laban sa lahat. Nilaro niya ang dalawang lalaki. At sa huli, ang laro ay naging totohanan. Biglang bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Ang pagkawala ni amihan ay hindi na lang isang simpleng krimen ng pagseselos. Ito ay maaaring isang pagpapatahimik, isang pagtatago sa isang mas malaking krimen. At si Dalisay, ang kanyang asawa, ay nasabit sa gitna. Bilang isang suspek, bilang isang piyon, o marahil bilang isang kasabwat. Ang panganib ay hindi na lang si Dalisay. Ang kalaban ay mas malaki, mas makapangyarihan, at mas walang kaluluwa. Nanginginig niyang isinilid pabalik ang lahat ng dokumento at litrato sa kanyang bag. Kailangan na niyang umalis. Bawat segundo na manatili siya roon ay parang isang segundong paglapit sa bingit ng kamatayan. Nagmamadali siyang lumabas ng bangko. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Niyakap niya ang kanyang bag na para bang ang sarili niyang buhay ang nakasalalay dito. Habang naglalakad siya sa sidewalk, pilit na pinapakalma ang sarili, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang itim na sasakyan na may tinted na salamin ang nakaparada sa kabilang kalsada. Nang magsimula siyang maglakad, umandar din ito. Mabagal, tila sinusundan ng bawat hakbang niya. Napatigil siya. Lumingon siya. Huminto rin ang sasakyan. Hindi ito imahinasyon lang, may sumusunod sa kanya. Ang unang naramdaman ni Liwayway ay ang biglaang paglamig ng kanyang dugo na sinundan ng isang rumaragasang agos ng adrenaline. Ang itim na sasakyan ay hindi isang nagkataon lamang. Ang mga tinted na bintana nito ay parang mga matang madilim na nakatitig sa kanya.
Mga matang alam ang sikretong na ngayon ay nasa loob ng kanyang bag. Huwag kang magpahalata, liwayway. Huwag kang tumakbo. Pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga at nagpatuloy sa paglakad na parang walang napapansin. Ngunit sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mabagal na ugong ng makina ng sasakyan, sumasabay sa kanyang bilis. Isang pusa na naglalaro sa kanyang daga. Nang makarating siya sa kanto, mabilis siyang lumingon. Sa isang iglap, tumakbo siya. Hindi alintana ang mga taong nababangga, ang mga panindang muntik ng matumba. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Narinig niya ang biglang pag-arangkada ng sasakyan. Pagliko niya sa isang masikip na eskinita, ang daan na tanging mga motorsiklo at tao lang ang kasya. Doon niya narinig ang pagpreno ng sasakyan sa likuran. Hindi siya lumingon. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Ang puso niya ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang mga baga niya ay naghahanap ng hangin. Nakarating siya sa kanyang sasakyan na halos gumagapang sa pagod at takot. Agad niya itong pinaandar. Habang mabilis na tinatahak ang daan pauwi, panay ang sulyap niya sa rearview mirror, naghahanap ng anumang anino ng itim na sasakyan. Wala. Nakatakas siya. Sa ngayon, pagdating niya sa bahay, ipinarada niya ang sasakyan sa garahe at sumandal sa manibela. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang mga dokumento sa kanyang bag ay hindi na lang ebidensya. Ang mga ito ay naging isang hatol ng kamatayan. At ngayon, alam na ng mga tao ni Villanueva na hawak niya ito. Pagpasok niya sa bahay, naabutan niya si Dalisay na nag-aabang sa sala. Agad na sumalubong sa kanya ang mga matang puno ng pagdududa. "Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang?" Tanong nito. Ang boses ay malamig. "Akala ko ba'y sa hardware store ka lang pupunta?" Huminga ng malalim si Liwayway. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang magpatuloy sa pag-arte. Ang dami kasing tao, Dali, at dumaan na rin ako sa palengke para mamili para sa hapunan. Tinitigan siya ni Dalisay mula ulo hanggang paa. "Ganun ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Namumutla ka at pawis na pawis." "Pagod lang ako, Dali," sabi niya. Iniwasan ang mga mata nito at dumiretso sa kusina. "Sobra lang ang pagod ko." Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik at pinakanakakabinging hapunan sa buong buhay niya. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Bawat tunog mula sa labas, ang tahol ng aso, ang pagdaan ng motorsiklo, ang pag-aspas ng hangin sa mga puno, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Napapatalon siya sa bawat ingay. Ang mga mata ay agad na napapatingin sa bintana. "Hindi ka mapakali," puna ni Dalisay. Hindi isang tanong kundi isang pahayag. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga matay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. "May iniisip lang ako," pabulong niyang sagot. Ang gabi ay lumalim, ngunit hindi makatulog si Liwayway. Nakahiga siya sa tabi ni Dalisay, nagpapanggap na tulog, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo. Nasa panganib siya. Ang mga taong kayang magpatahimik kay amihan ay kaya rin siyang patahimikin. Kailangan niya ng isang insurance policy. Nang marinig niya ang malalim na paghinga ni Dalisay, isang senyales na tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang bag at pumasok sa silid-aklatan. Inilabas niya ang lahat ng dokumento. Isa-isa, maingat, kinopya niya ang bawat pahina gamit ang luma nilang printer scanner. Ang bawat larawan, ang bawat bank statement, ang bawat ledger. Ang bawat file ay inilipat niya sa isang maliit na USB drive. Ang maliit na kumikislap na ilaw nito ay tila isang munting ilaw ng pag-asa sa madilim na silid. Ito ang kanyang alas. Ito ang kanyang panigurado na kung may mangyari man sa kanya, hindi mananahimik ang katotohanan. Nang matapos, itinago niya ang USB sa isang lugar na hinding-hindi mahahanap ni Dalisay. Kinuha niya ang isa sa mga lumang libro ng kanyang ama.
Isang makapal na nobela at maingat na ginupit ang gitnang bahagi ng mga pahina. Gumawa ng isang maliit na hukay. Doon niya inilagay ang USB at isinara ang libro. Ibinalik niya ito sa estante sa pagitan ng daan-daang iba pang libro. Ligtas. Bumalik siya sa kwarto. Ang pagod at tensyon ay halos magpabagsak sa kanya. Ngunit kahit papaano, may kaunting kapayapaan siyang naramdaman. Mayroon na siyang panlaban. Humiga siya at napapikit. Sinusubukan niyang abutin ang tulog. At sa gitna ng hating gabi, sa katahimikan ng kanilang tahanan, isang tunog ang biglang bumasag sa lahat. Isang malakas, mariin, at biglaang katok sa kanilang pinto. Tok, tok, tok! Napabalikwas ng bangon si Liwayway. Ang puso niya'y biglang bumilis. Si Dalisay ay nagising din, napamura sa gulat. Sino naman yan sa ganitong oras? Inis na tanong ni Dalisay, bumabangon mula sa kama. Ngunit si Liwayway ay hindi makagalaw. Isang nakakakilabot na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Alam niya kung sino ang mga iyon. Narinig niya ang mga yabag ni Dalisay pababa ng hagdan. Narinig niya ang pagbukas ng trangka. Anong kailangan niyo? Narinig niya ang boses ni Dalisay, nagtatanong sa mga bisita sa dilim. At pagkatapos, isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na kalmado, malamig at puno ng awtoridad. Magandang gabi. Si Mr. Dalisay Ramos ba ito? Pinapunta kami dito para kausapin ka, ng pribado. Nakatayo si Dalisay sa may pintuan, kaharap ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Pareho silang nakaitim na jacket, malalaki ang katawan, at ang kanilang mga muka ay tila inukit sa bato. Walang emosyon. Sa likuran nila, nakita niya ang anino ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Ang parehong itim na sasakyan na binanggit sa kanya ng isang kontak kanina. Nagmamanman daw sa lumang bangko sa downtown. Sino kayo? Tanong ni Dalisay. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay nagsimula ng kumabog ng mabilis. Ang lalaking nasa unahan ay hindi sumagot. Sa halip, ang mga mata nito ay lumibot, tiningnan ang loob ng bahay. Gaya ng sabi namin, kailangan ka lang naming makausap, pribado, tungkol kay Amihan Vargas. Ang pangalan. Ang pangalan na yon, na binigkas sa dilim ng gabi ng isang estranghero, ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Walang nagawa si Dalisay, kundi ang papasukin sila. Alam niyang hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Isinara niya ang pinto at humarap sa kanila sa sala. Mula sa itaas ng hagdan, sa isang maliit na siwang, nakita niya ang anino ni Liwayway, nakikinig. Nagbigay ito sa kanya ng kakaibang tapang. Anong tungkol kay Amihan? Tanong niya. Ngumisi ang isa sa mga lalaki. Isang ngising hindi umabot sa mga mata. Diretsahan na, Mr. Ramos. May isang mensahe kang natanggap kanina, hindi ba? Isang mensaheng nagsasabing may nakakaalam ng ginawa mo sa kanya. Nanigas si Dalisay. Paano nila nalaman? Hindi namin alam kung sino ang nagpadala noon. Pagpapatuloy ng lalaki. Pero ipinapalagay ng boss namin na baka ikaw at ang nagpadala ay iisa. O baka naman, may hawak kang isang bagay na pag-aari ni Amihan. Isang bagay na hindi mo dapat hawak. Boss, ang salitang iyon ay nagkumpirma ng lahat. Ito ang mga tao ni Villanueva. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Matigas na sagot ni Dalisay, kahit na ang pawis ay nagsimula ng mamuo sa kanyang noo. Ganoon ba? Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Makinig kang mabuti, Ramos. Bigyan mo kami ng babala kung may balak kang magsalita. Bigyan mo kami ng babala kung may hawak kang anumang dokumento. Dahil kung hindi, yung asawa mo sa itaas. Tumingala ito sa direksyon ng hagdan. Maganda siya. Sayang naman kung madadamay siya sa gulo na hindi naman niya alam. Isang direktang pagbabanta. Isang malinaw na mensahe. Pagkatapos noon, tumalikod na sila
At umalis na parang walang nangyari. Iniwan si Dalisay na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig sa isang emosyong hindi niya pa naramdaman dati. Purong takot. Nang marinig niya ang pag-andar ng sasakyan papalayo, ang lahat ng takot na yon ay biglang napalitan ng isang umaapoy na galit. Liwayway. Siya ang may kagagawa nito. Ang pagpunta niya sa bayan. Ang pagiging balisa niya. Ang text message. Lahat ay konektado. Ginamit siya ni Liwayway. Ginawa siyang pain para sa kung sino mang nilalaro nito. At sa paggawa noon, inilagay nito sa panganib ang kanilang buhay. Ang buhay niya. Parang isang hayop na nasugatan, umakyat si Dalisay sa hagdan, dalawa-dalawang hakbang. Nakita niya si Liwayway na nakatayo sa dilim ng kanilang kwarto. Ang mukha ay isang maskara ng pagkukunwaring inosente. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dali, sino sila? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Huwag kang magkunwari. Sigaw ni Dalisay. At sa isang iglap, ang lahat ng kontrol niya ay nawala. Ikaw ang nagpadala ng text, hindi ba? Ikaw ang nakikipaglaro sa mga taong yon. Sa tingin mo ba'y biro lang ito, Liwayway? Buhay natin ang pinag-uusapan dito. Hinablot niya ang unan sa kama at ibinato sa pader. Sinipa niya ang maliit na basurahan. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang galit sa sarili. Ang guilt. Ang takot. Ay nabaling lahat sa babaeng nasa harapan niya. Akala mo matalino ka? Akala mo kaya mo silang laruin? Hindi mo sila kilala. Paparusahan ka nila. Liwayway. Papatayin ka nila. At idadamay mo pa ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umiiyak na sagot ni Liwayway. Sinungaling. Dumiretso si Dalisay sa cabinet at isa-isang inihagis ang mga damit ni Liwayway sa sahig. Binuksan niya ang mga drawer, iwinaksi ang laman. Nasaan? Nasaan ang mga dokumento? Nasaan ang cellphone na ginamit mo? Ibigay mo sa akin. Hinahalughog niya ang buong kwarto na parang isang baliw. Tiningnan niya sa ilalim ng kama, sa likod ng mga kurtina. Ang maayos nilang silid-tulugan ay naging isang war zone sa loob lang ng ilang minuto. Si Liwayway ay napasandal na lang sa pader. Umiiyak, nanonood sa pagwawala ng asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha, ang mga mata niya ay malamig, mapanuri. Pinapanood niya ang bawat galaw, bawat salita. Sa huli, bumalik ang tingin ni Dalisay sa sahig. Sa lugar kung saan nakatago ang baul. Ang baul, sabi niya sa mahinang boses, na tila isang biglang revelasyon. Nasa iyo ang laman ng baul. Lumuhod siya at pilit na inangat ang tabla. Binuksan niya ang takip ng baul na metal at nakita niya itong walang laman. Dahan-dahan siyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumingon kay Liwayway. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas masahol, isang malamig at kalkuladong panganib. Nasaan na, Liway? Tanong niya. Ang boses ay kalmado na, ngunit puno ng pagbabanta. Saan mo itinago? Ang katahimikan na bumalot sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Ang Dalisay na nakatayo sa harapan ni Liwayway ay hindi na ang asawang nagwawala sa galit. Ang mga mata nito ay kalmado na, ngunit isang uri ng kalmadong nakakakilabot. Ang katahimikan ng isang bagyo bago nito wasakin ang lahat sa kanyang daraanan. Tapos na ang laro. Tapos na ang pagpapanggap. Lantad na ang lahat. Saan mo itinago? Ulit ni Dalisay, ang boses ay mahinahon ngunit may talim. Sinubukan ni Liwayway na umatras, ngunit ang pader ay nasa likuran na niya. Wala na siyang mapupuntahan. Ang unang naisip niya ay ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tumawag ng tulong, ngunit tila nabasa ni Dalisay ang kanyang isip. Sa isang mabilis na hakbang, kinuha nito ang cellphone ni Liwayway mula sa ibabaw ng mesa. Hindi ito nagsalita.
Tinitigan niya lang si Liwayway at sa isang marahas na kilos, ibinato nito ang cellphone sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen at plastic ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumakad papunta sa pintuan ng kanilang kwarto at ikinasa ang lock. Click! Bumaba ito sa sala. Narinig ni Liwayway ang tunog ng pag-lock ng pinto sa harap. Thud. At ang pinto sa likod. Click. Ikinulong siya. Naiwan si Liwayway sa winasak nilang kwarto. Ang paghinga niya'y mababaw at mabilis. Ang plano niya ay gumuho na. Ang pain na inihagis niya ay hindi lang kumagat sa kanyang asawa. Sinakmal din siya nito pabalik. Bumalik si Dalisay sa kwarto. Ang muka ay blanko. Bakit liway? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pait. Bakit kailangan mong halongkatin ang nakaraan? Masaya na tayo, di ba? Tahimik na sana ang lahat. Ang mga salitang yon ang nagsindi sa galit na matagal nang nag-aalab sa puso ni Liwayway. Ang takot niya ay biglang napalitan ng puot. Tahimik? Sigaw niya. Ang boses ay basag sa pinaghalong luha at galit. Nakatayo tayo sa ibabaw ng libingan ng kasinungalingan mo at sasabihin mong tahimik? Dalisay, winasak mo ako. Winasak mo ang lahat. Ako ba ang nanira o ikaw? Ganti nito, ang boses ay tumataas na rin. Ikaw ang hindi na kontento. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hindi makapaniwalang sagot ni Liwayway. Ikaw ang nambabae. Ikaw ang niloko ako kasama ang matalik kong kaibigan. At hindi lang yon. Sagutin mo ako, Dalisay. Tumingin ka sa mga mata ko at sagutin mo ako. Lumapit siya rito. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Wala na siyang pakialam sa panganib. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. Pinatay mo ba siya? Sigaw niya. Ang bawat salita ay isang saksak. Pinatay mo ba si Amihan at ang anak mo? Natigilan si Dalisay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang pagkasindak sa mga mata nito. Umiling ito, paulit-ulit. Hindi ko siya pinatay. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Hindi ako mamamatay tao. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling! Sigaw nito pabalik. Ang muka ay puno ng desperasyon. Nag-away kami nung gabing iyon, oo. Nagkita kami malapit sa lumang tulay. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya at pinilit niya akong iwanan ka. Nagtalo kami, nagsumbatan. Pero umalis ako, Liwayway. Iniwan ko siyang buhay, sumpaman. At naniwala ka lang na bigla na lang siyang naglaho. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Dalisay. Sa tingin mo ba'y ganoon kasimple yon? Si Amihan. Siya ang may kasalanan ng lahat. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang mga kaya niyang gawin. Napakunot ang noo ni Liwayway. Akala mo ba'y ako lang? Pagpapatuloy ni Dalisay, ang boses ay puno ng hinanakit. May iba pa, Liwayway. Isang mas malaking isda. Si Congressman Villanueva. Biniblackmail siya ni Amihan. Ginamit niya ako. Ginamit niya tayong lahat. Noong gabing iyon, sinabi niya sa akin na kung hindi ko gagawin ang gusto niya, hindi lang ako ang isisiwalat niya, kundi pati na rin ang mga sikreto ni Villanueva. Habang nagsasalita si Dalisay, unti-unting napagtanto ni Liwayway ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang plano na paaminin ito at isuko sa pulis ay isang kabaliwan. Ang katotohanang hinahanap niya ay isang kumunoy na hihila sa kanilang lahat pababa. Ang lalaking kaharap niya ay hindi lang isang taksil na asawa. Isa itong desperadong taong nasukol, isang taong alam na ang paglalantad ng katotohanan ay katumbas ng kamatayan. At sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Liwayway ay naputol. Bigo ang kanyang plano. Wala na siyang kontrol. Siya ngayon ay isang bilanggong nakakulong kasama ng isang taong wala nang babalikan pa. Dahan-dahang lumapit si Dalisay sa kanya. Ang desperasyon sa mukha nito ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon.
Tinitigan nito si Liwayway na para bang isa siyang problema na kailangang solusyonan. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Mahigpit. Ang mga mata nito ay namumula, puno ng kawalan ng pag-asa. Dahil alam mo na ang lahat, bulong nito, ang hininga ay amoy takot at pagsuko. Siguro, mas mabuti kung sumama ka na lang kay amihan. Ang mga kamay ni Dalisay sa balikat ni Liwayway ay parang mga bakal na pumipiga sa kanyang huling hininga. Ang banta nito ay hindi isang biro. Nakikita niya ito sa kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Ito ang mukha ng isang taong wala nang babalikan pa at handang mangdamay. Sa puntong yon, ang takot sa loob ni Liwayway ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na kalinawan. Wala na siyang dapat ikatakot. Kung ito na ang kanyang huling gabi, sisiguraduhin niyang hindi siya babagsak ng mag-isa. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Dalisay at sa gitna ng panganib, ngumiti siya. Isang nangiting malamig, isang nangiting puno ng kapangyarihan. Talaga? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito'y kalmado, matatag, at puno ng isang bagay na hindi inaasahan ni Dalisay. Pananalo. Sa tingin mo ba'y ganoon lang kadali iyon, Dali? Napakunot ang noo ni Dalisay. Nalilito sa biglaang pagbabago. Ang inaasahan niyang pagmamakaawa ay naging isang hamon. Bago mo gawin ang anumang bagay na pagsisisihan mo, pagpapatuloy ni Liwayway, meron lang akong isang bagay na dapat mong malaman. Tinatawag ko itong Plan B. Dahan-dahan tila ba naglalahad lang ng isang simpleng kwento. Sinabi niya ang kanyang huling alas. Ang lahat ng laman ng baul, ang diary, ang mga litrato mula sa safe deposit box, ang mga bank statement ni Villanueva, lahat ng yon, Dali, ay kinopya ko. Inilagay ko sa isang USB. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagkalito ay napalitan ng kaba. Ang USB na yon, sabi ni Liwayway, ay ipinadala ko kaninang umaga sa isang abogado. Ang nag-iisa kong tagubilin sa kanya ay simple lang. Kung hindi ako tatawag o magpapadala ng mensahe sa kanya pagsapit ng 8:00 ng umaga bukas, ilalabas niya ang lahat ng laman nito. Sa media, sa pulis, sa asawa ni Villanueva, sa lahat. Binitawan ni Dalisay ang kanyang mga balikat na parabang napaso. Humarap ito sa kanya, hindi makapaniwala. Hindi ka naniniwala? Ngumisi si Liwayway. Subukan mo ako, Dali. Puksain mo ako ngayon. At bukas, ang buong mundo ay malalaman hindi lang ang pagtataksil mo, kundi ang pagiging duwag mo at ang lahat ng kabulukan ni Congressman Villanueva. Walang matitira sa'yo. Walang matitira sa kanya. Doon na tuluyang bumagsak si Dalisay. Ang tapang-tapangan niyang anyo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Napasabunot siya sa kanyang buhok at napasigaw sa pagkabigo. Anong ginawa mo, Liwayway? Anong ginawa mo? Ginawa ko ang dapat. Matigas niyang sagot. Pero mayroon pang paraan para makalabas tayo dito. Tayong dalawa. Napatingin ito sa kanya. Ang mga matay puno ng pagkalito at kaunting pag-asa. Ang kalaban natin dito ay hindi ako, sabi ni Liwayway. Ang boses niya'y mas mahinahon na. Ang kalaban natin ay si Villanueva. Kung mananahimik tayo, hahanapin at hahanapin niya tayo para patahimikin. Pareho tayong mawawala na parang bula. Gaya ng ginawa nila kay amihan, isa lang ang paraan para maligtas mo ang sarili mo. Ano? Halos pabulong na tanong nito. Magsalita ka, sabi ni Liwayway. Umun ka sa pulis. Sabihin mo ang lahat. Isuko mo si Villanueva. Oo, makukulong ka sa pagiging kasabwat, pero mas mabuti na yon kaysa sa maging isang bangkay na hindi na matatagpuan. Ibigay mo sa kanila si Villanueva at baka sakaling gumaan pa ang sentensya mo. Napaupo si Dalisay sa sahig sa gitna ng nagkalat nilang mga gamit. Tumingala ito sa kisame, ang muka ay basang-basa ng luha. Ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan,
kasinungalingan, at kaduwagan ay tila bumagsak sa kanya sa isang iglap. At doon, sa sahig ng winasak nilang kwarto, nagsimula siyang magkwento. Hindi na ito galit. Hindi na ito pagdedepensa. Ito ay ang purong katotohanan. Nag-away kami. Simula niya sa basag na boses. Sa may lumang tulay. Galit na galit ako dahil sa pambablackmail niya sa akin at kay Villanueva sinabi kong itigil na niya. Pero tumawa lang siya. Sinabi niyang wala na akong magagawa. Sa sobrang galit ko, umalis ako. Pagpapatuloy niya nanginginig. Iniwan ko siya doon. Naglakad ako pabalik sa sasakyan ko. Pero hindi ako umalis agad. Nagtago ako sa may mga puno. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya. Gusto kong masigurong hindi siya susunod. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. At doon ko sila nakita. Bulong niya. Dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba ang dalawang lalaki ni Villanueva. Kinaladkad nila si Amihan. Sumisigaw siya. Nagmamakaawa. Tinatawag ang pangalan ko. Yumuko si Dalisay, ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa silid. Wala akong ginawa, Liway. Nakita ko ang lahat. Naririnig ko ang lahat. Pero wala akong ginawa. Nagtago lang ako na parang isang duwag hanggang sa mawala na sila. Ito na. Ang huling piraso ng palaisipan. Ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Hindi mamamatay tao ang kanyang asawa. Isa itong duwag. Isang taong hinayaang mamatay ang ina ng kanyang magiging anak para lang iligtas ang sarili. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Liwayway ay naglaho. Ang natira na lang ay isang nakakabinging awa at pagkasuklam. Habang umiiyak si Dalisay sa sahig, isang malakas na tunog ang biglang bumasag sa kanilang huling gabi. Hindi ito isang katok. Ito ay isang malakas na kalabog. Bang! 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 Pulis! Buksan niyo ang pinto! Nagangat ng ulo si Dalisay. Ang muka'y puno ng gulat at takot. Napatingin siya kay Liwayway. Ang abogado. Bulong nito. Bago pa man sila makagalaw, narinig nila ang pagwasak sa kanilang pinto sa ibaba. Mabilis na mga yabag paakyat ng hagdan. Sa isang iglap, ang pinto ng kanilang kwarto ay bumukas ng malakas. 5 pulis na nakauniporme, may mga dalang baril, ang pumasok sa silid. Dalisay Ramos! Sigaw ng isang opisyal. Huwag kang kikilos! Arestado ka! Itinaas ni Dalisay ang kanyang mga kamay, isang kilos ng tuluyang pagsuko. 2 pulis ang lumapit at mabilis siyang pinusasan. Habang kinakaladkad siya palabas ng kwarto, sa gitna ng kaguluhan, isang beses lang siyang lumingon. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata niya ay wala ng galit, wala ng takot. Ang tanging naroon ay isang malawak at nakakabinging kawalan. Lumipas ang ilang linggo na tila isang panaginip, o mas tamang sabihing, isang mahabang bangungot na unti-unti nang naglalaho pagsikat ng araw. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Dalisay Ramos at ang pagkakasangkot ni Congressman Villanueva sa pagkawala ni Amihan Vargas ay kumalat sa buong baryo Buhanginan na parang apoy. Naging laman ito ng bawat usapan sa mga tindahan, sa palengke, sa bawat kanto. Si Liwayway Alcantara, ang dating tahimik at halos hindi napapansing may bahay, ay biglang naging sentro ng atensyon. Sa presinto ng pulis, ibinigay ni Liwayway ang kanyang huling salaysay. Kalmado, detalyado, walang luha. Isinalaysay niya ang lahat mula sa pagkatuklas ng baul hanggang sa huling gabi ng pag-amin ni Dalisay. Ibinigay niya sa kanila ang orihinal na diary, ang cellphone, at ang lahat ng dokumentong nakuha niya mula sa safe deposit box. Ang USB na nagsilbing alas niya ay naging pangunahing ebidensya ng prosekusyon. Ang testimonya ni Dalisay na sa huli ay umamin sa lahat ng kanyang nalalaman kapalit ng mas mababang sentensya ang siyang tuluyang nagdiin kay Villanueva at sa kanyang mga tauhan.
Nahukay ang mga labi ni Amihan sa isang bakanteng lote na pag-aari ng isa sa mga korporasyon ni Villanueva. Isang trahedya na sa wakas ay nagkaroon ng katapusan. Si Dalisay ay nahatulan ng pagkakasala sa salang obstruction of justice at pagiging accessory to the crime of kidnapping and homicide. Si Congressman Villanueva at ang kanyang mga tauhan ay nahaharap sa mas mabibigat na kaso. Ang hustisya, sa kanyang mabagal at masalimuot na paraan, ay nagsimula ng gumulong. Ngunit para kay Liwayway, ang pagtatapos ng kaso ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Naging isang kulungan ang sarili niyang bahay sa Kalye Pag-asa. Ang mga kapitbahay ay sumusulyap sa kanya, ang iba'y may halong awa, ang iba'y may bahid ng paghuhusga. Ang mga reporter ay paminsan-minsan pa ring nag-aabang sa labas ng kanyang gate. Ang bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala. Isang masayang alaala na ngayon ay nababalutan na ng lason ng katotohanan. Isang hapon, nagpunta si Liwayway sa sementeryo. Ang puntod ni Amihan ay bago pa. Ang lupa ay sariwa pa. Naglagay siya ng isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, awa, pighati, marahil lahat ng yon. Pinatawad na kita, Ami. Bulong niya sa hangin, hindi para kay Amihan, kundi para sa sarili niya. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko nang magpatuloy. Paalam, kaibigan. Iyon ang huling pagkakataon na binigkas niya ang pangalan nito. Isang pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng sakit at pagtataksil. Pag-uwi niya, nagsimula siyang mag-empake. Inilagay niya sa mga kahon ang lahat ng gamit nila ni Dalisay, ang mga litrato nila na nakangiti, ang mga regalong ibinigay nito sa kanya, ang mga damit nito na naiwan sa aparador. Hindi niya ito itinapon, hindi niya ito sinunog, basta lang niya itong isinilid sa kahon, isinara at itinabi. Ang nakaraan ay hindi mo mabubura. Maaari mo lang itong piliing huwag nang balikan. Tinawagan niya ang isang ahente ng real estate. Ibebenta ko na ang bahay. Sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay matatag at desidido. Ang bahay sa Kalye Pag-asa, ang lugar na pinangarap nilang pagtayuan ng isang masayang pamilya, ay isa na lang monumento ng mga sirang pangarap. Para makapagsimula muli, kailangan niyang lisanin ang lugar na yon. Kailangan niyang iwan ang Baryo Buhanginan. Sa kanyang huling araw sa bahay, matapos mahakot ng mga maglilipat ang lahat ng gamit, naiwan si Liwayway na mag-isa sa sala. Tanging ang mga marka na lang sa pader kung saan dating nakasabit ang kanilang mga litrato ang natira. Tahimik. Walang laman. Umupo siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan niya natuklasan ang lihim na silong. Hinaplos niya ang kahoy na tabla. Dito nagsimula ang lahat. At dito rin ito magtatapos. Hindi siya umiyak. Sa nagdaang mga linggo, tila naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap. Tumingin siya sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel at lila na guhit sa kalangitan. Mag-isa na lang siya. Wasak ang kanyang pamilya. Nasira ang kanyang tiwala. Ngunit sa kabila ng lahat, narito pa rin siya. Nakatayo. Humihinga. Buhay. Tumayo siya at lumakad palabas ng bahay. Sa huling pagkakataon, hindi na siya lumingon pabalik. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, papalayo sa Kalye Pag-asa, papalayo sa Baryo Buhanginan, isang maliit na sobre ang nahulog mula sa kanyang dashboard. Isang sulat. Mula sa kulungan, mula kay Dalisay. Ipinadala ito ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa niya ito binubuksan. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Tinitigan niya ang sobre. Ang sulat kamay ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Pinunit niya ito, ngunit hindi para buksan. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso.
At isa-isang binitawan sa bintana, hinahayaang tangayin ng hangin. Tapos na. Pinaandar niyang muli ang sasakyan, patungo sa isang bagong direksyon, patungo sa isang bagong simula. Patungo sa kanyang sariling liwayway, lumipas ang 6 na buwan. Ang maingay at magulong baryo buhanginan ay naging isang malayong alaala na lamang para kay Liwayway. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang tahimik na lungsod sa timog, isang lugar na malapit sa dagat kung saan ang hangin ay laging sariwa at ang mga tao ay hindi alam ang kanyang pangalan o ang bigat ng kanyang nakaraan. Doon, sa isang maliit na pwesto, sa gilid ng isang abalang kalye, itinayo niya ang isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan, isang maliit na flower shop. Tinawag niya itong Liwayway's Blooms. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa pagbubukas ng pinto ng kanyang tindahan na nagpapakawala sa sariwang amoy ng mga rosas, sunflowers at sampagwita. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa paglilinis ng putik at pagbubuklat ng mga madilim na sikreto, ay abala na ngayon sa pag-aayos ng mga bulaklak sa magagandang bouquet, pagdidilig ng mga halaman, at pagtulong sa mga customer na piliin ang perpektong bulaklak para sa kanilang mga minamahal. Ang kanyang buhay ay naging simple, tahimik, at payapa. Ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang naghihilom. May mga gabi pa ring binabangungot siya. May mga araw pa ring bumabalik ang anino ng nakaraan. Ngunit hindi na siya takot. Ang bawat sugat ay nag-iwan ng pilat at ang bawat pilat ay isang paalala ng kanyang katatagan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bagong dating na bulaklak, isang matandang babae ang pumasok sa kanyang tindahan. "Napakaganda naman dito, Hija," sabi ng matanda, nakangiti. "At napakaganda rin ng iyong ngiti. Laging masarap bumili sa isang lugar kung saan masaya ang nagtitinda." Nagpasalamat si Liwayway. Ang papuri ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Noon, ang nangiti ay isang maskara na kailangan niyang isuot. Ngayon, kusa na itong lumalabas, natural at totoo. Nang araw na yon, may dumating na sulat para sa kanya. Hindi ito tulad ng dati. Ito ay na-forward mula sa kanyang lumang address, dumaan sa iba't ibang post office bago makarating sa kanya. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay. Mula kay Dalisay, hindi ito ang unang sulat na ipinadala nito. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang handa na siyang basahin ito. Pagkatapos magsara ng tindahan, umupo siya sa isang maliit na upuan sa labas, hawak ang sulat at isang tasa ng mainit na tsa. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay ginto sa karagatan. Huminga siya ng malalim at maingat na binuksan ng sobre. "Liway, hindi ko alam kung mababasa mo ito. Hindi ko rin alam kung may karapatan pa ba akong isulat ang pangalan mo. Pero isusulat ko pa rin ito, hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Walang araw na dumadaan dito sa loob na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Pero hindi pagsisisi sa pagkakakulong ko ang gusto kong sabihin. Ang pinagsisisihan ko ay ang sakit na idinulot ko sa iyo, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtataksil, ang kaduwagan ko. Ginawa mo ang tama, Liway. Inilantad mo ang katotohanan at pinalaya mo hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ako. Mula sa kasinungalingang matagal kong binuhat, hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Isinusulat ko ito para sabihing salamat. Salamat sa pagiging mas matapang kaysa sa akin. Salamat sa pagpili sa katotohanan. Sana, kung nasaan ka man ngayon, ay masaya ka. Sana ay natagpuan mo na ang kapayapaan na ninakaw ko sa'yo." Dalisay tinupi ni Liwayway ang sulat. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang pakiramdam ng tuluyang paglaya ang bumalot sa kanya. Iyon na ang huling tali na nagdudugtong sa kanya sa nakaraan at ngayon naputol na ito.
Tumingin siya sa kanyang tindahan ng mga bulaklak. Ang mga ito'y tila mas makulay sa ilalim ng papalubog na araw. Tumingin siya sa dagat, sa walang hanggang abot-tanaw. Tumayo siya at lumakad papunta sa dalampasigan. Hinawakan niya ang sulat sa huling pagkakataon. Hindi niya ito pinunit. Dahan-dahan niya lang itong binitawan. Kinuha ito ng hangin, inilipad, at dinala papalayo sa ibabaw ng mga alon hanggang sa ito'y maging isang maliit na puting tuldok na lang at tuluyang maglaho. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng dagat. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Nakangiti siyang naglakad, pabalik sa kanyang tindahan, handa para sa pagdating ng panibagong umaga. Handa para sa kanyang sariling liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway, isang paglalakbay mula sa pinakamadilim na gabi patungo sa pinakamaliwanag na umaga. Isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sumama at sumubaybay sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Habang isinusulat ko ang kwento ni Liwayway, para ko na ring sinamahan ng isang matalik na kaibigan sa kanyang pinakamabigat na pagsubok. May mga pagkakataong ramdam ko ang bigat ng kanyang pighati, ang tindi ng kanyang galit, at sa huli, ang tamis ng kanyang tahimik na tagumpay. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sakit ng pagtataksil. Ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamatinding unos at pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. At ang katapangang piliing muling bumangon. Nais kong malaman ang inyong saloobin. Anong bahagi ng paglalakbay ni Liwayway ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay nagbibigay buhay at inspirasyon sa bawat kwentong aking nililikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng puso. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.